Magpatuloy po tayo mga kapatid sa ating pong pag-aaral sa Book of Numbers na pinamagatan natin ang ating series na ito na God in the Wilderness at nasa ika-32 sermons na po tayo kung titingnan po ninyo itong ating long journey dito sa Book of Numbers. So let me invite you to Numbers chapter 27 verses 1 to 11 at babasahin ko po sa Tagalog na Biblia. Numbers chapter 27 verses 1 to 11. Nang magkagayoy, lumapit ang mga anak na babae ni Zelophehad, na anak ni Hefer, na anak ni Gilead, na anak ni Makir, na anak ni Manases, sa mga angkan ni Manases, na anak ni Jose. Ito ang pangalan ng kanyang mga anak: Mania, Noah, Hogla, Milka, at Tirsa. At sila'y tumayo sa harap ni Moises at ng paring si Eleazar sa harap ng mga pinuno at ng buong kapulungan sa pintuan ng toldang tipanan na sinasabi, ang aming ama ay namatay sa ilang at siya'y hindi kasama ng pangkat ng mga nagtitipon laban sa Panginoon. Sa pangkat ni Korah, kundi siya'y namatay sa kanyang sariling kasalanan at siya'y walang anak na lalaki. Bakit ang pangalan ng aming ama ay aalisin sa angkan niya? Dahil ba siya'y walang anak na lalaki? Bigyan niyo kami ng ari-arian kasama ng mga kapatid ng aming ama. Dinala ni Moises ang kanilang usapin sa harap ng Panginoon. Nagsalita ang Panginoon kay Moises na sinasabi, tama ang sinasabi ng mga anak na babae ni Zelophehad. Bigyan mo sila ng ari-arian na pinakamana mula sa mga kapatid ng kanilang ama. At iyong isasalin ang mana ng kanilang ama sa kanila. At iyong sasabihin sa mga anak ni Israel, kung ang isang lalaki ay mamamatay at walang anak na lalaki, inyong isasalin ang kanyang mana sa kanyang anak na babae. Kung siya'y walang anak na babae, inyong ibibigay ang kanyang mana sa kanyang mga kapatid. Kung siya'y walang kapatid, inyong ibibigay ang kanyang mana sa mga kapatid ng kanyang ama. Kung ang kanyang ama ay walang kapatid, inyong ibibigay ang kanyang mana sa kanyang kamag-anak na pinakamalapit sa kanyang angkan at kanyang aariin. At ito ay magiging isang tuntunin at batas sa mga anak ni Israel gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises. Ito ang salita ng Panginoon. Natatandaan ko ang isang television program, palagay ko ay alam din ninyo ito, wala na yata ngayon itong television program na ito na kung may katuwiran, ipaglaban mo. Ito'y isang show na tumatalakay sa iba't ibang legal cases at ipinaliliwanag ang batas na umiiral sa ating bayan kung paano i-address ang mga sitwasyon o mga usapin legal na hinaharap ng sinuman. Ang host nun ay isang abogado, no? Si Jose Sison. Later on, nag-join yung kanyang anak din na abogado na si Jopet Sison. Alam nyo, nag-i-enjoy ako dati na panoorin ito lagi, no, sa nakaraan kasi napaka-educational at informative. Nagbibigay ng mga insights kung paano natin gagamitin ang ating mga karapatan batay sa mga usapin at kaso na maaaring nai-encounter natin lagi. Now, bakit ko binanggit ito? Sapagkat dito sa mga talata na ating binasa at bibigyang pansin ngayon ay merong isang kaso. Isang kaso na inihain kay Moises. Ito'y kaso na may kinalaman sa mana. Maraming problema talaga dyan. No? Maraming nag-aaway dyan. Pagdating sa mga usapin na may kinalaman sa mana na nanggaling sa kanilang mga magulang. At ito ay dahil mayroong isang lalaki na ang pangalan ay si Zelophehad. Siya'y namatay na at wala siyang anak na lalaki. Usually, ang mana ay ibinibigay sa mga anak na lalaki. Ang kanyang mga anak ay puro babae, 5 mga babae. At dahil doon, maaring yung kanilang mana ay mawawala na sa kanila. So, matatandaan sa nakaraang 3 linggo, nagkaroon ng census, di ba, sa chapter 26, at binanggit doon sa chapter 26 verse 33 na mayroong isang lalaki na si Zelophehad na may anak na mga babae pero walang anak na lalaki. Kaya binanggit doon at sinimulan ng ipakita sa atin ni Moises, ang usaping ito ay kanyang tatalakayin. In fact, pagkatapos ng chapter 27, sa chapter 36, uulitin itong issue na ito na may kinalaman sa kanya.
No, so dito, ma-observe din natin, mahalaga itong usapin na ito sapagkat nandito na tayo sa punto na ang mga Israelita ay naghahanda na sa pagpasok nila sa lupang pangako na ipinangako ng Diyos sa kanila. And siyempre, pag pumasok na sila sa lupang pangako, isa sa mga gagawin doon ay kanilang aangkinin ang mga lupa at i-distribute yan sa bawat pamilya. At siyempre, kung sino ang dapat magmana, o kung ang isang magulang ay namatay na sa ilang, sino ang magmamana ng mga nararapat para sa kanya. Isipin nyo malayo pa, inihahanda na ang tinatawag na pagpaparte-parte ng mga lupa na hindi pa naman sila nakakapasok doon sa lupang pangako. At narito ang isang challenge sapagkat, katulad ng sinabi ko, si Zelophehad ay walang anak na lalaki, puro mga babae lang. At yan ang isang issue na haharapin ngayon. At maganda ito. Alam nyo, nung binasa ko nga ito, parang tingin ko, baka dito kinuha yung mga batas na umiiral sa atin ngayon. May kinalaman sa sino ba talaga ang dapat magmana ng mga ari-arian mo kung ikay wala na. At kung sakaling wala ka namang anak na lalaki, at kung paano pang wala kang anak, sino magmamana nun? Parang ganyan. So, now, isang remarkable dito, mga kapatid, ay yung kung papaano na po-formulate yung mga batas. Now, may batas na mismong ibinigay ng Diyos. No? Binigay niya, katulad ng 10 utos. Binigay ng Diyos yan Hindi ito isang batas na bigla na lang binigay ng Diyos in reaction sa pangangailangan ng tao. So, dito magkakaroon tayo ng idea na yung Torah, yung 5 books of Moses, yung mga batas na nakasulat doon, ilan sa mga batas na nakasulat doon na may kinalaman sa Israel ay na-formulate, binigay ng Diyos batay sa mga pangangailangan, batay sa mga sitwasyon na dumating. At dito ay nag-interact at nag-react ang Diyos. Pwede namang ibigay na kagad ng Diyos ang lahat ng mga dapat niyang sabihin. Pero dito makikita natin, nag-i-interact at nagre-react ang Diyos sa mga sitwasyon at gumagawa siya ng batas para sa mga partikular na pangyayari. At ito ang ating makikita rito. Not every scenario had been addressed beforehand. So, when new cases emerge, ang gagawin ni Moises, dadalhin niya ang mga bagay na ito sa harapan ng Panginoon, at ang Diyos ay magbibigay ng instruction kung ano ang dapat gawin at ano ang dapat sundin. At very fascinating. Glimpse ito into the so-called formation of the biblical case of law. No? Now, narito ang mga anak na babae ni Zelophehad. Puro sila babae at 5 sila. Pumunta sila kay Moises para doon sa dapat mamanahin nila na ari-arian ng kanilang ama. Pero dahil sila yung mga babae at kung tutuusin, wala silang karapatan doon sa mana na yon, yun ang kanilang dadalhing kaso kay Moises. At dito, mga kapatid, kung titingnan natin, parang isang simpleng pangyayari lang ito. Pero alam nyo, ito ay pagpapakita ng pananampalataya ng mga babae sa pangako ng Diyos. Sinangako ang Diyos sa bayan ng Israel, nabibigyan ko kayo ng isang lupa para sa inyo, a land flowing with milk and honey. And they look forward to that. No? So they believe that they will possess that land. And therefore, yung paglapit nila kay Moises ay pagpapakita, hindi ng paghangad lang ng isang bagay na para sa kanila, kundi pagpapakita ng pananampalataya nila. Doon, sa pangako ng Diyos, sa kanila bilang isang bansa, bilang isang covenant people, na meron silang mamanahing lupa, isang lupa na flowing with milk and honey. Isang lupa na ang pangalan ng Panginoong Diyos ay naroroon kasama nila. So ito ay pagpapakita ng pananampalataya nila. Kaya gumawa sila ng isang hakbang na maaaring mahirap. No, kausapin mo ang isang pinuno na tulad ni Moises at ni Eleazar ay isang mahirap na hakbang dahil mga babae sila, mga babae noong unang panahon, parang hindi lumala, hindi yan basta-basta parang nagpa-participate sa anumang mga usapin, pero lumapit sila para dalhin ang kanilang kaso ng may katapangan dahil alam nila
may pangako ang Diyos sa kanila. So, itong message na gusto kong dalhin sa inyo ngayon pong umaga. True faith chooses to do what is right even in difficult circumstances. True faith chooses to do what is right even in difficult circumstances. Ang totoong pananampalataya, ginagawa niya ang tama kahit na medyo mahirap ang katatayuan o ang sitwasyon. Dalawang headings. First, we'll be looking at an appeal to resolve. That's number one. And then secondly, an attitude to resemble. An appeal to resolve, an attitude to resemble. So under heading number one, tingnan natin yung situation. The situation. What is the situation? The situation is, walang mga anak na lalaki si Selofehad. Kung walang anak na lalaki, posibleng walang mamanahin ang mga babae at wala silang lupain na makukuha doon sa lupang pangako. Yun ang sitwasyon. So, sabi rito, nabasa natin sa verse 3, si Selofehad ay namatay dahil sa kanyang kasalanan noong sila ay naglalakbay sa ilang. Now, maaaring hindi naman kabahagi itong si Selofehad sa rebellion ng pamilya ni Korah. Si Korah, di ba? Nagrebelde siya sa harapan ng Diyos. At itong si Korah ay isang Levita. Ito namang si Selofehad ay isang galing sa tribo ni Manase. Ang tribo ni Manase ay galing kay Joseph. Di ba? May 12 anak si Jacob. Si Joseph, ang isa sa mga anak niya, si Joseph ay may 2 anak, si Manase at si Ephraim. So hinati yung tribo niya sa 2 bahagi. Itong si Manase ay galing kay Joseph. So ito, hindi sila magkatribo ni Korah. So hindi siya kasama doon kay Korah nung nagrebelde ito. No? So paano siya nagrebelde? Hindi natin alam, pero tiyak na yung kanyang nagawang kasalanan ay naging dahilan kung bakit siya ay namatay. Yan ang sinabi sa verse 3. The specifics of where and when are unclear. Maaring ang dahilan ng kanyang kamatayan at o ang kanyang kasalanan ay dahil nagreklamo siya dahil wala nang pagkain. At yun na lang ang pagkain, di ba? No? Nag-alala nyo na nagreklamo ang mga Israelita dahil yun na lang daw ang kinakain nila. Puro lang mana. So anong ginawa ng Diyos? Nagbigay ng pugo. At yun, nagkagulo sila doon sa pugo. Naglabasan nga sa mga ilong nila yung pagkain nila. Siguro sa sobrang takam nila doon sa pugo, sabi, pati yung mga karne ng pugo, lumabas na sa kanilang mga ilong. At yung pala, paghatol na rin ng Diyos yun at namatay ang marami. Maaaring doon namatay si si Selofehad. Or, maaari rin naman, noong nagrereklamo na yung bayang ito sa harapan ng Diyos at nagrebelde sila at yung iba sumama doon sa paggawa ng golden calf, ang Panginoon ay nagpadala ng mga makamandag na ahas at pinagtutuka yung mga tao at marami ay namatay. Maaaring isa si Selofehad doon. Or, maaaring isa siya sa mga nakiapid, sa mga babae ng Moabita. At dahil nangyari yun, ay nagalit ang Panginoon, nagpadala ng Diyos ng salot. Sa chapter 25 verse 9, mababasa natin na maaaring isa siya doon. Hindi natin alam ang totoong nangyari. There are many possible scenarios for his death. But the central fact remains, he died because of his own unbelief. Namatay siya dahil sa kanyang kasalanan. At dahil namatay siya ng maaga, maaaring doon ay hindi na siya nagkaroon ng anak na lalaki. No? At puro mga babae na lang ang kanyang iniwan na sa kanyang pamilya. Now, alam nyo, mga kapatid, sa kultura nung panahon na yon, napakahalaga na meron kang anak na lalaki. No? Hindi ito, siyempre sa panahon natin, wala na yan. Pero nung panahon na yan, napakahalaga nun sapagkat usually sila yung nagmamana at nagdadala ng pangalan mo hanggang sa susunod na mga lahi. No? Kung wala kang anak na lalaki, ang mangyayari, yung lineage mo, eventually mamamatay. No? Mawawala, mabubura. Lalo pa nga, kung nabura ito, dahil sa kasalanan, ibig sabihin, dumating ang paghatol ng Diyos. In ancient terms, napaka-tragic yun. Kapag ikaw ay nawala yung lahi mo because
you have sinned against God, that's a tragic, that's a tragic situation. It's a wasted life or a wasted time, or wasted life. Dito natin makikita, sin can really waste your life. Ang kasalanan ay talagang sisira ng buhay mo. No, kahit na yung maliit na kasalanan, pwedeng bumura ng lahat ng magagandang ginawa mo. Di ba? Dito natin dapat pag-ingatan ang ating sarili at dapat tayong laging maging watchful, brethren. Because sin will never go you right. Sin will always go you wrong. Sin will always give you a wasted experience. Sin can waste your life. Even a single sin can erase ang lahat ng mga bagay na nagawa mong mabuti. So that's a lesson na pwede nating tingnan agad dito. But let's go to the second thing, the supplication. Lumapit dito at umapila yung mga anak na babae. Dinala nila yung kaso nila kay Moses. Alam niyo ba mga kapatid na itong mga anak na babae ni Zelophehad, binanggit siya ng 5 beses sa lumang tipan. 5 beses. Numbers chapter 26, Numbers chapter 27, Numbers chapter 36, Joshua 17, and 1 Chronicles 7. At doon sa 4 na mga passages na yon out of 5, binanggit mismo mga pangalan nila. Yung 5 pangalan nila. Hindi lang binanggit na sila ay mga anak na babae ni Zelophehad, kundi mismo binanggit yung mga pangalan nila kung ano yung mga pangalan nila individually. Very remarkable yon, brethren. Very remarkable. Bakit? Sapagkat kung titingnan natin sa Bible, hindi nga binabanggit ang pangalan. Minsan-minsan lang. No? Pailan-ilan. Binabanggit ang pangalan ng babae. Yung asawang babae. Of course, alam natin ang asawa ni Abraham, si Sarah. Binanggit. Kasi mahalaga yung kwento patungkol doon. Pero alam niyo ba yung pangalan ng asawa ni Noah? Hindi natin alam. Yung pangalan ng asawa ni Lot, sinabi, the Lot's wife. No? Yung Canaanite woman, doon sa New Testament, sa Matthew chapter 15 yata yun. O yung babaeng inaagasan ng 12 taon, na inaagasan siya, na pinagaling ni Jesus, hindi binanggit ang pangalan. O sino yung Samaritan woman? Sa John chapter 4. Anong pangalan niya? We have no idea. Diba? Kaya very remarkable na sa lumang tipan, 4 na beses babanggitin ng mga pangalan nila sa iba't ibang bahagi ng lumang tipan. Inisa-isa talaga yung mga pangalan nila. Very remarkable yan, mga kapatid. No? Bakit? Para ipakita rito na itong mga babaeng ito ay merong remarkable attitude. They believe. No, these 5 women had a faith in God's promise. Ano mga pangalan nila? Mala, Tirsa, Hogla, Milka, Noah. O yan, Noah. Yung palang nung araw pa, meron ng unisex na pangalan. Ano? Kasi di ba ngayon, di ba katulad ng pangalang Alex, di ba? Ayan, unisex na rin yan. May mga babae, Alex na rin, di ba? Ano pa ba yung mga pangalan? George. Meron na rin babae na pangalan, George eh. Joey, no? Yan, meron na rin, di ba? So, yun. Kaya, hindi ko, wala lang, bigla ko lang naisip yun, wala naman yun. No? Kasi kapangalan niya, Noah, pero babae ito. Pero pinapakita na itong 5 babaeng ito ay may pananampalataya sa pangako ng Diyos. Na mayroong land. Imagine nyo na, brethren. Naalala nyo mayroong nagpadala si Moises ng 12 mga espiya doon sa Promised Land. Tapos yung 10, puro negatibo sinabi. Hindi natin makukuha yan. Hindi natin maaangkin yan. Lalaki ng mga tao mga higante. Ang tataas ng pader. No? Di ba sabi nila? Balik na tayo. Meron pang di ba? Movement to return to Egypt. Sapagkat ang feeling nila, hindi nila mararating. Pero these 5 women had faith in God's promise of the land.
They believed that the Israelites would eventually take possession of it. And that's why, dahil sa ganong conviction, inilapit nila yung kaso nila. No? Kay Moises. Gusto naming makuha ang mana ng aming Ama sa lupang pangako na ipinangako ng Diyos sa atin. So ito'y napakagandang pangyayari. Their concern was genuine and pressing. They wanted clarity and assurance that their family would not be overlooked in the distribution of land to God's people in the promised land. Now, siguro sa panahon natin ngayon, kung ilalagay mo yan, parang yung apilan na yan, para bang ang tingin natin, napakagahaman mo naman, napaka-grade mo naman. Wala pa nga eh. No? Di ba, ganun yung iba. Siguro, may mga ganyang kaso, no? Yung mamanahin mo, buhay pa mga magulang mo eh. Yung mamanahin mo, kinikwenta mo na, sinasabi mo, akin yung akin yung dito, Di ba, parang pag gano'n ang naging attitude ng tao, parang, ano ba naman yan? Napakagahaman. No, di ba? Buhay pa nga mga magulang natin, gano'n na kagad eh. Kaya nga minsan yung mga magulang, sabi ano ba, buhay pa ako. Nag-aaway-aaway na kayo, gusto niya na ako mamatay. Ganyan, di ba? Pero alam nyo, iba to. Hindi gano'n ang mga kaso. Yung hangarin mo na magkaroon ng lupa ron ay pagpapakita ng pananampalataya mo. Yung makuha mo, yung mana ng iyong magulang sa lupang pangako ay pagpapakita ng iyong pagtitiwala at pangako ng Panginoon sa iyo. So, kung papaano yung tatay nila na si Selofehad, ay nagpakita ng kawalang pananampalataya at yung mga first generation Israelites, itong mga 5 babaeng ito, tumayo sila sa patotoo na naniniwala sila sa pangako ng Diyos. Sila'y monumento ng pananampalataya at pagtitiwala sa kanyang pangako. Alam nyo, madali tayong di ba? Madali tayong masway ng mga tao sa paligid natin. Madali tayong mapahina ng mga tao sa paligid natin. Kung ikaw napaiikutan ng mga taong puro duda, puro pagsuway, puro galit, sigurado ko, apektado ka dyan. Maaring ganun ka na rin later on. Tama, mga kapatid? Yung ugali ng minsan sa pamilya mo, na-adapt mo yan eh. Kahit saan ka pumunta, di ba? May mga ganon, di ba? Diba? Kung sa bahay, para bang, anything goes, no? Pagdating mo, parang wala lang. Tapos papasok ka sa isang bahay na napaka-formal ng mga tao, hirap na hirap ka rin, no? Napaka-formal ng mga tao. Pagdating, kiki, sahalik, pagkatapos ganito, asan na, nalalagay doon. Hirap na hirap ka rin mag-adjust kasi pagdating, yung kinagis na mong bahay, pagdating mo, lagay mo yung taapon mo yung sapatos mo dyan, pagkatapos, naro sa loob. Di ba, ganun may mga ganun. So, alam mo, madali tayong nadadala natin yan. In one way or another, nadadala natin yung ugali ng tao, ng kapaligiran natin. Pero itong isang ebidensya na kahit na ang kanyang tatay ay may unbelief, yung mga tao sa paligid, walang paniniwala, ayaw na nga pumunta sa lupang pangako Gusto nang bumalik sa Ehipto, pero they remain steadfast to their faith. That's a blessing, brethren. And that we should also imitate from them. Now, true believers remain steadfast, not looking to the actions or failure of others, but focusing solely on God and His unfailing promises. Ganyan dapat tayo. No? Maaring may makita kang hindi maganda sa mga tao sa paligid. Maaring minsan, maging yung leader na tinitingala mo, hindi mo makitaan mo ng kapintasan. Pero hindi ka dapat manghina at hindi ka dapat sumuko sapagkat ang iyong pananampalataya ay hindi nakatingin sa tao kundi sa Diyos. Yun ang isang bagay na ipag-pray natin sa sarili natin. Di ba? Kasi minsan, ang dali. Iba, nang hina na. Nabalitaan lang na mayroong isang sikat na lingkod ng Diyos na nahulog sa kasalanan. Yung iba, parang hinang-hina na no? Of course, nalungkot tayo. Pero hindi naman tayo nakatingin dapat sa Kanya. Nakatingin tayo sa Diyos. Kanya-kanya tayo sa harapan ng Panginoon. So our faith should be focused on God and His unfailing promises, not
to the actions and reactions of people surrounding us. So that brings me to my second heading, an attitude to resemble. An attitude to resemble. So as I said, ano yung ugali na ipinakita ng 5 women na ito? Yung kanilang pananampalataya sa pangako ng Diyos. At anong klaseng pananampalataya ito? Unang-una, tinawag ko itong a determined faith. A determined faith. As I said, these young women understood that God had promised an inheritance in the land of Canaan, sa Israel. At bahagi kami ng bayang ito. And they believed they had a rightful share in it. Alam nila na yung, di ba yung sabi, ito yung land flowing with milk and honey. This is a land of progress, a land of prosperity. Yan ang ibig sabihin ng a land flowing with milk and honey. It is a place of beauty, fruitfulness, and blessing. Yan ang desire nila. Gusto namin maranasan yun. Gusto namin magkaroon ng bahagi doon. And that reflects their faith sa Diyos na nangako. That reflects their hope sa Diyos na nakipagtipan sa kanila. Pero gusto kong sabihin, mga kapatid, na ang lupang pangako sa Kanaan ay nagsisilbing larawan lamang ng ultimong pangako ng Diyos sa mga taong nagkaroon ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Kung ikaw ay mananampalataya ni Kristo ngayon, yung lupang pangako sa mga Israelita, larawan lang yon ng ultimong pagpapala at pangako ng Diyos sa lahat ng kanyang mga tinubos sa pamamagitan ng kanyang anak, ang bagong langit, ang bagong lupa. No? Kaya, mga kapatid, maganda ring maging clear sa atin sapagkat hanggang ngayon, may mga Christian pa rin na parang ang feeling nila, kinakailangan makarating sila sa Israel. No? Kasi yun ang Holy Land. Wala na pong Holy Land ngayon, mga kapatid. No? Tapos na yun. Sapagkat ang larawan at ang shadow, kapag dumating na yung substance, mawawala na yun. In fact, no, hindi man nila na-possess talaga yung land as a whole. Bakit? Dahil sa kanilang kasalanan. Pero merong pinangako ang Panginoon sa lahat ng mananampalataya ni Kristo. Sapagkat si Kristo lang ang nakasunod sa tipan ng Diyos. Wala nang iba. Walang sino mang tao na nakasunod sa tipan ng Diyos. Si Kristo lang. Sa bagong tipanan, kabilang tayo roon. At ang pangako ng Panginoon sa atin ay ang bagong langit at bagong lupa. Hindi langit, ha? Bagong langit, bagong lupa. Yun yung promise sa atin ng Diyos ngayon. Ayun ang eternal home natin. Actually, hindi eternal home ang langit. Ang eternal home natin, new heavens and new earth. At yung lugar na yan ay lugar ng ganap na kagandahan at sakdal ang kalwalhatian at walang hanggan ang blessedness na meron siya. Dito makikita natin ng mukhaan ng kagandahan ng ating tagapagligtas magpakailan-kailanman. Dito mamumuhay tayo ng may kabanalan sa kasakdalan ito. Doon, hindi na tayo magkakasala kailanman. Isipin niyo yun, ano? Hindi ka na magkakasala. Isipin niyo yun, mga kapatid. Do you long for that day? Yung bang araw na hindi ka na maiinis? Hindi ka na maasar? Siguro pagka tingin nyo ng social media nyo, no? Ganun kagad kayo, no? May sa mga nababasa nyo na napapanood ninyo, no? O kaya naman, kahit na hindi ka na sa social media, siyempre, minsan may gising talaga tayo na hindi maganda, no? Di ba? Hindi ka na magagalit, hindi ka na maiinis, hindi ka na maiinggit, hindi ka na ma-offend at hindi ka na makaka-offend. Hindi ka na mag-iisip ng malaswa sa kapwa mo. Hindi ka na makakaramdam ng anumang yabang o pag-aalala, kundi walang hanggang kagalakan na hindi mawawala sa iyo.
Dapat ito yung longing na meron ng bawat isa sa atin, sa ating puso. No? Longing sa walang hanggang pangako ng Diyos sa atin na mga tinubos ni Kristo Jesus. Faith that determines or determine faith. But not only that, I call this daring faith. Now, they understood that their father had died in the wilderness due to his sin of unbelief. Naintindihan nila yon. Kinilala nila na pinarusahan ng Diyos ang kanilang tatay. Dahil nagrebelde ito sa Diyos. Tulad ng pagre-rebelde ng iba sa unang henerasyon. Nagrebelde sa Diyos, nagrebelde sa mga appointed leader ng Diyos, na sina Moises at saka si Aaron. No? Alam nila yon. Pero, lumapit pa rin sila kay Moises. Hindi para sabihing biktima lang kami ng Panginoon. Alam namin, biktima lang yung tatay namin. Hindi. Alam namin, kasala siya. Pero alam namin ang Diyos ay Diyos ng mapagbiyaya. Alam namin ang Diyos ay the God of justice, but He is also the God of grace. Kaya lumapit sila kay Moses. And that is extraordinary, brethren. No? Because, pwede nating sabihin, it is this is a plea that reflects remarkable humility and faith. It demonstrates a confessions of their father's failure. Kasi binanggit nila mismo sa verse 3. Nagkasala yung tatay namin. Di ba? Pinarusahan yung tatay namin. Pinakita nila, totoo nangyari ito sa tatay namin. Pero sa pagkatapos nun, yung pagsasabi ng ganun, ay nagpapahayag din na para bang sila mismo ay nagpapahayag ng repentance in behalf of their family. Di ba? It demonstrates a confession of their father's failure and in some sense, a form of repentance on behalf of their family. At sa ganung sitwasyon, usually, di ba, hindi mo naman pwedeng, madalas nga tayo, ayaw nating i-reveal kung ano yung pangit sa pamilya natin eh. Meron naman tayo siguradong mga kapintasan ng pamilya natin, di ba? Ano? Rami? No? Eh, gusto mo nga itago yan eh. Di ba pag may bibisita sa bahay nyo, uy, ayusin mo, darating si, brother. Ayos ka talaga, lagay mo lahat ng mga nakatambak dun sa harapan eh, no? Meron ba namang pagbisita mo ron eh, andun yung sapatos, nandun sa lamesa, no? Tapos yung, diba? Sa lamesa pa nakalagay yung sapatos, eh, no? Okay lang yan. Oh, yung lababo, punong-puno ng hugasin, okay lang yan. Si pastor naman lang yan. Diba? Baka makatulong pa siya maghugas ng plato sa atin. Diga ganun. Wala, dapat talagang lilinisin mo. Kasi as much as possible, ayaw mo ipakita yung pangit, yung dumi. No? Eh, meron tayong ganun. Pero hindi, namin nila eh. Kasalanan ng kanilang tatay. No? Bigla lang pumasok tuloy sa isip ko. Alam mo, yung mayroong isang kapatiran, actually, yung nag-invite sa akin, yung tinirhang namin ni Sister Lisa, pangalan si Ronald. Dinidescribe niya sa akin yung pastor nila. Sabi niya, yung pastor daw niya. Alam mo yung pastor namin? Sabi niya, napaka-kind, napaka-fatherly, no? Napaka-generous. At saka, sabi niya, pagka may bisita sa church, siya yung unang nakikipag-usap dun sa bisita. No, ang daling kausap. Pag nag-preach, napakalinaw, napakahusay, napakatapat sa salita ng Diyos. Pero kung gusto mo daw, baguhin ang mukha, magsalita ka ng negatibo sa asawa niya. Nag-iiba ng mukha. Nakita niyo yung, we have all the tendency to, di ba, to defend our family. But this man, this women, ay makikita natin yung kanilang, sinabi nila, nagkasala yung tatay namin. No? Alam nila, ang Diyos ay Diyos ng hustisya. Pero ito pa ang isang bagay. Alam nila, ang Diyos ay Diyos ng mapagbiyaya. Kaya lumapit sila. At daring yung paglapit nila. Imagine nyo mga kapatid. Entire congregation, million yan. Ang dami yan. Million. Tao yan. Tapos lalapit mga babae, lalapit kay Moises at kay Eleazar.
something extraordinary yan. Hindi basta-basta lumalapit, no? 'Di ba? Ang mga babae sa mga leader, no? Pero nag-approach sila ng mayroong katapangan, very daring, especially esteem. Mga authoritative figures ng panahon na yan. Yung katulad nila Moises. But these young women demonstrated bold faith, a faith that dares. No? Isang napakagandang eksena para ilarawan ang kalalagayan natin sa harapan ng Diyos. Di ba tayo mga makasalanan? Hindi tayo makakalapit sa Diyos eh. Dahil siya'y banal. Marumi tayo. Siya'y napakalinis. And we cannot approach Him. Hindi lang dahil makasalanan tayo, kundi dahil sa ating natural na katatayuan, hindi natin hinahanap ang Diyos. Pero lumapit tayo kay Kristo. Bakit? Kumilos ang Diyos sa buhay natin. Kumilos siya sa puso natin. Sa pamamagitan ng kanyang biyaya, ni-regenerate niya tayo, binigyan niya tayo ng Espiritu Santo, binago niya yung ating pusong bato, ginawa niyang pusong laman. Di ba? Binigyan niya tayo ng liwanag sa ating isip para maintindihan natin kung sino talaga si Jesus. At lumapit tayo sa Kanya dahil ang sabi ng John chapter 6 verse 44, no one can come to me unless the Father draws them to me. Lumapit tayo sa Kanya sapagkat inilapit tayo ng Ama kay Jesus. Yan ang essence ng grace. Yan ang tunay na diwa ng biyaya. Faith that dares. Pero sa pangatlo, gusto kong tingnan natin yung pananampalataya naman ni Moises. At tinawag ko itong depending faith or faith that depends. At this point, i-focus natin saglit kay Moises. 'Di ba? Alam mo si Moises, sanay na yan sa mga problema. Lagay ko. No, 'di ba? 40 years eh. Wala namang mga tao puro reklamo, 'di ba? Murmuring, mga taong discontented. And I suppose ano mang klase ng problema, palagay ko alam na ni Moises kung paano niya harapin 'yan. 'Di ba tayo minsan tinuturuan tayo sa iba't ibang larangan, hindi lang ng mga natututunan nating impormasyon, kundi ng mga nararanasan natin. No? Kaya, sa palagay ko lang, bagamat hindi naman sinabi sa Bible, lahat ng klase ng problema, hinarap na ni Moises. Yung problema, palagay ko, ng mag-asawa na nag-aaway, no? Mga magulang sa kanyang mga anak na mga sutil, no? At marami pang iba. Pero may hinain na problema itong mga babae. Talagang hindi alam ni Moises anong gagawin niya. Di ba? Hindi niya alam ang gagawin niya. Makikita natin dito na inilapit ni Moises ang kaso sa Panginoon. At yan ang karunungan na taglay ng lalaking ito. Nakita niyo mga kapatid? Yan ang karunungang taglay ng lalaking ito. Nilapit niya ito sa Panginoon. Hindi niya ginamit ang sarili niyang experience. Hindi niya ginamit yung kanyang sariling alam. Hindi niya ginamit yung kanyang instinct. He brought the case before the Lord and asked what God would say. Alam niyo, ako lang sabihin, kaya ako binanggit yan. Lahat ng kaso, lahat ng batas, pwede nang ibigay ng Diyos ng isang bagsakan yan eh. Tama ba? Isang bagsakan na lang. Para wala na tayong problema. Alam na natin kung anong pagagawin, kung anong mang kaso na meron. No? Hindi na ibigay ng Diyos yan. Hindi na kailangan ng mga lawyers. Kasi meron ng batas eh. Diba? Hindi na kailangan ng mga, diba? Mga mag-aaral pa ng mga jurisprudence or what. Ano ba yung jurisprudence ka? Magkamali ako dyan si Ate Banji eh. Diba? Ibigay. Pero napansin nyo ba, hindi binigay ng Diyos ng isang bagsakan lahat ng batas? Bakit? Kasi mahal ng Diyos ang kanyang mga anak. Binigyan niya sila ng privilege na lumapit sa Kanya. Maghain ng mga sitwasyon. Maghain ng mga kabigatan.
mga pangyayari. Gusto niyang makita in front. Yung mga taong ito lalapit sa kanya at gusto niya ring makita kung papaano niya tutugunan ang pangangailangan nila at maranasan nila ang kagalakan ng pagtugon ng Panginoon. Ganda nun. Diba parang, sinabi ni Jesus Christ sa Matthew chapter 6, verse 8, Your Father knows what you need before you ask Him. Tama ba yun? Your Father knows. Alam niya na yan. Magpipray ka mamaya, alam niya na sasabihin mo. Magpipray ka mamayang gabi. Pero bakit gusto niyang lumapit ka sa Kanya? Bakit gusto niyang sabihin mo sa Kanya? Sapagkat gusto niyang maranasan mo sa pangkasalukuyan ang pagpapala ng pagtugon niya sa iyong mga panalangin. Kaya nga minsan, yung prayer, hindi lang basta ito paghingi ng isang bagay, kundi ito ay engagement, pakikipag-usap sa Diyos, pakikipag-fellowship sa Kanya. Although God declares the end from the beginning, Isaiah 46:10, gusto niya pa rin lumapit tayo sa Kanya, maranasan natin kagalakan at pagpapala ng ating pakikipag-ugnay sa Kanya. Kaya prayer is not about informing God of our needs only, but engaging with Him, deepening our relationship with Him, witnessing His faithfulness as He responds to our petition. That's prayer. And that's why we give importance to prayer. Because prayer is an expression of our relationship with Him. No, kapag, diba, kung sa asawa mo di kayo nag-uusap, malaking problema yan. No? Malaking problema yan. Kung hindi ka nakikipag-usap sa Diyos, sobrang laking problema yan. Kaya nga, dito makikita natin na gusto niya na makipag-usap tayo sa Kanya, makipag-engage tayo sa Kanya. Dahil ito ay pagpapakita ng ating malapit na kaugnayan sa Kanya. So, mga kapatid, ganito kumilos ang Diyos at ganito gumawa ang Diyos sa buhay ng Kanyang mga tao. So, salamat sa Kanya at sa Kanyang salita. At kung ikaw wala pa sa Panginoon, na nandito ngayon, hindi ka pa Christian, o hindi ka pa mananampalataya, hindi ka pa ligtas, anong hinihintay mo? No? Anong hinihintay mo? Bakit hindi ka lumapit? No? Ang bawat araw na dumadating sa iyo ay mga araw na nababawasan sa pag-iral mo dito sa mundo. Baka humarap ka sa Diyos, wala kang tagapagligtas, wala kang Panginoon, dadaling ka sa kapahamakang walang hanggan. Lumapit ka na sa Kanya sa daan ng pananampalataya kay Kristo na matay at muling nabuhay para sa mga makasalanang tulad natin. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Tayo po ay manalangin. Salamat po aming Panginoon for the teaching of your word. Dalangin namin ang iyong pagpapala na ang mga salita mo ay patuloy na maging bahagi ng buhay namin at maging totoong sumusukot ng aming mga budhi. Salamat sapagkat ang isang matagal ng kwentong ito at maaaring hindi nga namin pinapansin madalas itong kwentong ito patungkol sa mga anak na babae ni Zelofehad, ay meron pa rin napapanahong leksyon sa amin ngayon. Salamat sapagkat ikaw ay Diyos ng hustisya, ngunit ikaw rin ay Diyos ng biyaya. Salamat sa maraming mga tinuro mo sa amin sa iyong mga salita at sa pagpapatuloy ng pag-aaral namin sa isang mahirap na aklat tulad ng aklat ng Numbers. We entrust to you the rest of the day as we continue to honor you in this Lord's Day. Thank you, and this is our prayer. In Jesus' name, amen.